Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. You're watching live, hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports in Action, Balls HD 167. At para naman sa ating mga kababayan watching around the world, the Filipino channel. Live streaming tayo on TFC.TV. Sa pagpapatuloy ng ating aksyon para sa ating unang laro, maghaharap ang St. Benil Blazers kontra Letra Knights. Para naman sa ating pangalawang laro, Perpetual Health Altas versus San Beda Red Lions. September 10, 2015 mula dito sa San Juan Arena. Ako po ang inyong lingkod, Boom Labrusca, together with my partner na talaga namang bad boy na ating panel, Mikey Reyes. Well, good afternoon, Boom. Good afternoon to everyone watching us at home. At matagal na tayo hindi nagsasama dito sa NCAA, and we have a great game today between a team na gustong nandun pa rin sila sa tuktok ng ating standings against a team that has shown a lot of potential, a lot of promise, pero hindi pa nila nahanap yung consistency paglaro sa naganong level. Tingnan natin yung standings natin, talking about the Letra Knights are currently in a tight race against the San Beda Red Lions, and both teams will play today. Kagaya na nasabi mo, only difference is the San Beda Red Lions will be up against a more established team na yung Perpetual Altas. So Letra Knights will have to take care of business and only hope for a loss sa San Beda mamayang hapon. At ang St. Benil Blazers naman, hindi pa sila nagpo-perform at par sa kanilang ine-expect. But the future is bright for the Benil Blazers, and mathematically, kaya pa nila. Kailangan lang nila ipanalo ang remaining games sila dito sa second round. Napaka-importante nga ng larong ito, no? Ang partner na banggit mo kanina, para to stay on top itong Letra Knights, kailangan nilang manalo kontra dito sa St. Benil Blazers. Dahil sa ating second game, ito namang San Beda Red Lions ay gusto rin manalo at to stay on top para hindi pa sila nagna-number 1 dito sa ating liga. Now, let's talk about the Letra Knights and St. Benil Blazers. Ano ba ang nangyari sa kanilang unang pagharap? Eto nga, coincidentally, first game din ito ng ating team sa Season 91. And yung Letra Knights came out firing, taking control of the game from first to fourth, pressuring the St. Benil Blazers and forcing them to 33 turnovers. But I'm sure, ready ng St. Benil this time around. Meron, tignan mo, Mark Cruz and Jonathan Gray, respectively, 16 points apiece para sa kanilang teams. But they will want and welcome a lot of production from their teammates dito sa game natin today. Partner, na banggit mo nga yung production from the teammates, no? Let's talk about the CSB Blazers. Etong si Jonathan Cruz nanghihingi ng production sa kanyang teammates. Pero nag-answer ng call etong si JJ Domingo. And talking about the future of the Benil Blazers, talaga namang rumarachada itong si JJ Domingo, and possibly siya na ang main man in the future for the Blazers. From round 1 to round 2, look at the differences. From 6-1-1 to 17-3-2. Talaga namang masaya, I'm sure, si Jonathan Gray and Fon Sabreda na meron silang third option ngayon. And I'm sure Coach Gabby Velasco is very proud and very optimistic dito sa future ng St. Benil Blazers. After nga ng ating round 1, itong si JJ Domingo really stepping up para sa panig ng CSB Blazers, at masasabi natin nagkaroon na ng 1-2 punch itong panig ng CSB Blazers. Puntahan naman natin ang panig ngayon ng Letra Knights na kasama natin ngayon sa ating panel, no? Etong Letra Knights, pag nabanggit mo, isang pangalan talaga, antinde ni Mark Cruz. Saktong-sakto nga naman, Boom. The astonishing Ant-Man, Mark Cruz. Since na-draft siya a few weeks ago, he has been on a tear with 30 points and 29 points. And last game against the Lyceum Pirates, bumulusog na naman itong si Ant-Man, 26 points, and he also set the league record NCAA season high natin for 3-pointers by an individual with 8. Kaya nga naman, ready for the pros na itong si Ant-Man, pero I'm sure he is still on a mission, and maybe makakuha sila ng championship run dito sa Season 91. At bago natin umpisa ng ating bakbakan dito sa ating hardcourt, punta muna natin ang ating isa pang kasama na mag-aatid sa inyo ng balita sa loob at labas ng ating hardcourt, si Roxanne Monte Alegre. Roxanne? Maraming salamat, Boom, sa isang napakagandang introduction. Ngayon naman, mga kapamilya, alamin natin ang question for the day. Aling team ang huwaran ng kagitingan? Kung gusto niyo nang sagutin yan, gamitin niyo lamang ang hashtag NCAA Season 91, hashtag GalingCSJL, at hashtag GalingCSB. At kung gusto niyo naman silipin ang team rankings niyo, maaari kayong bumisita sa sports.abs
cbn.com. At syempre, huwag nyo kaming kakalimutan sa mga social media posts nyo. At Roxanne Montealegre sa aking Instagram, ang bad boy ng hardcore na si Mikey Reyes at Mikey.Reyes, at para naman si Kate Boom Labrusca at Boomy sa kanyang Twitter account. Kaya guys, mag-tweet na kayo kasi malay nyo, kayo na ang ma-feature namin live dito sa game. Back to you, Boom. Maraming salamat kasamang Roxanne sa aming pagbabalik mga kapamilya. Blazers versus Knights. This is your NCAA Season 91. Ilabas ang galing, Papeng! Exciting ball games as we bring you the 91st season of NCAA. It's the Blazers versus the Knights. And now, let's carry on the starting five of your St. Benil Blazers. Center number 6, Jeffrey Ryan Ongteco. At guard number 11, Gerard Castor. Forward number 12, Jose Alfonso Saavedra. And the other forward number 14, Jonathan Gray. At guard number 17, Carlo Michael Young. Head coach for the Blazers is Gabby Velasco. And now the starting five of your Letran Knights. Forward number 4, Felix Abrecu. Center number 5, Jomari Soliano. At guard number 6, Ray Nambata. And the other guard number 8, John Paul. Tayo po ay nagbabalik live sa loob ng San Juan Arena. Our starters for the Blazers, Castor, Young, Ongteco, Saavedra, Gray para naman sa panig ng Knights, Calvo, Nambatak, Soliano, Abrecu, at Racal. Partner, good afternoon. Good afternoon, Boom. Tingnan mo naman yung Letran Knights. They're sticking with their usual first five. Para naman sa St. Benil Blazers, Young making a surprise early entry dito sa game natin. And Castor, of course, at point guard. Good afternoon sa inyo mga kapamilya. Kasama natin ngayon ating direktor na si Direk Abet Ramos. At kanina nga ay narinig nyo na ang boses ni Roxanne Montealegre. Talagang may laman, Boom, ha? Oo nga naman, siyempre maraming nanonood ng NCAA dahil sa ating mga courtside reporters. Isa na dyan si Roxanne. At pagpasok nga nitong September, partner, talaga naman basketball fever ang ating stasyon. Hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports and Action. First possession ng Letra Knights at nakikita nyo si Coach Alden Ayon. Napag-usapan natin kanina sa ating pregame na napaka-importante ng larong ito. To stay on top itong Letra Knights, ano ba ang kailangan nilang gawin? Oo, especially today na lalaro din ang San Beda mamaya against Perpetual Health. Kagaya nga ng sabi ko, mas established yung Perpetual Health. So ang kailangan gawin ng Letran is to make sure that they take care of business dito sa game nila and manunod yan mamaya, I'm sure. Kasi pag natalo nga doon ng San Beda, sila na ang top spot sa ating liga. Ganyan nga ka-importante ang larong ito as we see Castor taking it strong. Pero wala yan sa pagkakataon na yan na rebound si Abrecu ng batak with the ball. Abrecu. Racal. First turnover sa ating laro. Jonathan Gray, not your usual starter. Pero ito, pagdating ng second round, ni-start na siya ni Coach Gabby. Eh talaga naman, kailangan na nila yung production ni Jonathan Gray from the get-go. Kaya ito, he's starting out aggressive. And I'm sure, pag nakuha niya yung momentum niya, tuloy-tuloy yan hanggang mamaya. Sa pagsisimula ng ating round 2 partner, no, itong si Ray ng Batak, medyo bumaba ang kanyang numbers. Ano ba ang nangyayari dito kay Ray ng Batak? Eh kasi naman, yung Mark Cruz talaga naman bumomba dito sa ating second round. Like I said kanina, 30 points against Baste, 29 against EAC, and 26 against LPU. So he is more than making up for hindi naman yung absence, pero medyo minamalas offensively itong si Ray ng Batak. At alam kong itong si Ant-Man nag-set ng record pagdating sa ating, syempre alam naman natin nung All-Star siya ang nanalo ng ating 3-point shootout. So it just seems right, nasa kanya rin yung season 91 record natin for most 3-pointers in a game. Dati, si Giovanni Halalo yun with 7. But last game, naka-8 itong si Mark Cruz. Ang tindi nga naman talaga as we see Rahala, corner shot. Oh, medyo nahawaan ng 3-point specialist na si Mark Cruz, itong teammates niya. Kevin Racal with one of his own early in this game. Of course, congratulations kay Ant-Man at dito kay Kevin Racal dahil kasama sila sa first round top 10
sa ating Pro League, ano? Oo, yun na nga. Kaya nga kumumpiyansa itong dalawang to, and it is just right on time kasi nga latter portion na tayo ng liga, and I'm sure going to the Final Four, they will need all the confidence they can get. Di pa rin nakakapuntos dito ang panig ng St. Benil Blazers. Si Racal ay tumatakbo. Nandun si Fonzie dropping it off. Tatawagan ng foul. Pero bago yan, puntahan muna natin ang ating isa pang kasama. Ito nga si Roxanne Montealegre. Yes, Boom. Napakaseryoso nga ng goal ni Coach Gabby Velasco kanina. Kaya nga diin pa niya, you have to know what's coming sa kanyang team. Kaya payo rin niya for them to lessen their turnovers, to have good ball rotation, and para rin sila magkaroon ng wide spaces to answer back na sa organized chaos or pressure play ng kanilang kalaban. Kaya nga dagdag pa ni Travis Johnson na 4 na araw ang kanilang puspusang pag-iensayo, kaya they are ready to face the challenge. Back to you, Boom. Maraming salamat kasamang Roxanne. 7:41 ating talaan sa first quarter at magbabalik po ang NCAA Season 91. We are back live. Ano ba ang meron dito sa panig ng Blazers, partner? Yun na nga yung inside effort nila. Hindi lang sila sa labas nakaka-score, kundi sa loob 25 of 45 sa kanilang 2-point field goal percentage last game, and I'm sure they will need all the help they can get. Sana inside and outside din para matalo nila itong league-leading Letran Knights. Naipasa na nga ang bola sa loob. Kick out to Jonathan Gray. Unang tira, Darius Strong. Apreco for the rebound. Racal tumatakbo sa gitna. Using the glass at nakakuha ng foul. Laking foul ang igagawa dito kay Castor. Yun naman ang maganda dito kay Kevin Racal. Ready na nito para sa pro level natin dito sa Pilipinas. Kasi nga naman, he is very aggressive and his upper body deceiving. Kasi medyo lanky tingnan tong si Kevin Racal, pero when he gets in the lane, talagang ready siya for any kind of bumps and bruises. Check that, partner. Ang tinawagan ng foul, itong si Young, as we see, the Ant-Man. Yung matindi nga. Hindi pa rin pumapasok sa ating ball game, pero maganda ang nilalaro nitong starters sa panig ni Coach Alden Ayon ng Letra Knights, no? 8-0 at hindi pa rin nakakapuntos dito ang Benil. Yun ang maganda para dito kay Coach Alden. Off the bench nga itong si Astonishing Ant-Man. So if ever pangit ang ma-start ng Letran, makakabawi agad. At patulad naman ngayon, maganda ang start. Wala pa si Ant-Man yan. Another turnover para sa panig ng Letran. Young, kick out. Jonathan Gray. Binabantayan ni Lambata. As we see Castor, nandun si Calvo. Balik kay sa Avedra. Jonathan Gray down low. Corner pass for the 3 and that is good. Ang ganda nga ng ball movement doon for the St. Benil Blazers, and they will need this. Kasi nga parang hindi sila scouted masyado because their opponents know na si Jonathan Gray ang gumagawa, but if they move the ball well, marami makakapuntos para sa Benil. Nabanggit nga natin kanina itong si Jonathan Gray from off the bench ay naging starter. Itong si JJ Domingo, yung kanyang partner, mukhang mag-off the bench itong si JJ Domingo. Master Guapo move of the quarter. Watch out for more Master Guapo moves powered by Master. Sekreto ng mga Guapo. So ito bang mga sikreto nyo dyan, Boom? Ito ba, nagmamaster ka rin ba, Boomy? Sana padalan tayo ng master dito para maging guwapo tayo. No? Ating talaan, Blazers 3 at Knights 8 na dito. Nice inside pass, partner. Coming from sa Avedra. Again, the ball movement of St. Benil. Nakita ko doon, kumamsa pa si Jonathan Gray kay Coach Gabby Velasco. At talagang ready sila to move the ball against a very defensive-oriented Letran Knights. Apreco, binabantayan maigi ni sa Avedra. Corner to Calvo. Magandang depensa dito ng Blazers, no? Oo Ayan na nga, nakakita na tayo ng pangatlong turnover mula dito sa Letra Knights. So Benil trying to turn the tables. If last game, nung naglaban sila, maraming turnovers itong Benil. Ngayon, they're trying to force Letran into a lot early in this game. Mukhang magche-check-in na dito si palitan ng tao para dito sa Vedra for 3 and that is good. And again, basketball is a game of runs. If Letran had an 8-0 run to start this game, bumawi agad itong St. Benil with an 8-0 run of their own. Kaya naman tabla na tayo sa ating first quarter at nangangalahati na nga tayo.
Under 5 minutes remaining para sa ating first quarter. Kick out to Rakal. Susubok ulit ng tres. That is short. Rebound Letran. Tumama ba, partner? Mukhang hindi tumama sa ring. Kaya naman 3. Tumira nga itong Sinambatak. Rebound Blazers. Tumatakbo si Jonathan Gray pero nahandol si Rakal. Sidestepping is Jonathan Gray. And right there, one of the smoothest player in NCAA basketball. Kita mo naman doon, pinadaan lang niya muna si Kevin. Saka umere itong si Jonathan Gray. Lamang na nga ang Blazers dito. 10 kontra 9s. Humihingi ng bola, Sinambatak. Binabantay ang maigi ni Young. Step back. Turnover na naman para sa panig ng Letran. That's their 4th turnover, partner. Since that timeout, talagang umap itong depensa ng St. Benilde. I would want to know kung ano bang sinabi itong si Coach Gabby para ma-motivate ng ganito itong players niya. Fossey trying for another 3. That is strong rebound ng Batak. Calvo tumatakbo. Ito nga, partner, tama ka. 10-0 run ang ginawa dito sa panig ng CSB Blazers. Rakal, binabantayan ng tatlong nakaputi. Kaya naman short ang kanyang tira. Rebound Blazers. 10-0 run. At si Jonathan Gray, nakaka 2 points pa lang, 1 of 4 field goals. So talagang masaya yan na kahit minamalas siya. Pero tingnan natin, ito na siya. Mukhang hindi siya minamalas. At ayun, 3 points na naman for Jonathan Gray, a total of 5. 3 out of 4 ang shooting field goal nito ng CSB Blazers sa ating first quarter. Samantalang itong Letra naman ay pumupukol pa lang ng isa na nanggaling dito kay Rakal. Mukhang matatawagan ng foul dito si Saavedra. Coach Alden Ayo refusing to call a timeout kahit ng 13-0 run na dito ang St. Benilde Blazers. Pero tingnan natin itong 3 points ni Saavedra, this fast play of the game brought to you by PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Pero yun nga, he refuses to call a timeout and I think okay to kasi tinuturuan niya yung players niyang room cover without him having to spend the timeout. Alam naman natin kung gaano ka-importante yung mga pagtitipid ng timeout ng partner. You know, as a player, alam na alam mo yan. Oo, of course. And for a coach, masayang-masaya pag naka-recover ka at hindi siya nakagamit ng timeout. And siyempre, sa latter portion ng ating liga, pag matitindi na yung kalaban ng Letran, kailangan sanay silang room cover without a timeout. Nagbalasa ng tao dito si Coach Alden Ayo. Ganun din sa panig ni Coach Gabby. At nakita na nga natin, ito kakapasok lang ni JJ Domingo. Papasok na rin dito si Luwib at Balagasagay. Copico 78, best recharge moment brought to you by Copico 78. Copico's best latte ever. At magbabalik po ang NCAA Season 91 na Blazers kontra Knights. Tayo po ay nagbabalik sa lungsod ng San Juan. Blazers versus Knights. Ito nga, partner, nabanggit ko kanina anong nangyari dito kay Rain ng Batak. And right on cue, ito na. Oo, nakabalik na rin ni JJ Domingo to from round 1 to round 2, 16 points. Naging 10 na lang, but like I was saying, mga katulad ni Mark Cruz ay talagang making up for dito kay Rain ng Batak. But I'm sure yung confidence ni Rain ng Batak hindi nawala. At kakailanganin nila si Ray, especially sa Final Four. Nakikita natin ang huling eksena. Ito nga si Rakal. Ano ba ang nangyayari na yung partner sa ating replay? Of course, yung 3 points nga doon ni Kevin Rakal, like I was saying, he's ready for the pro game because he has an inside game at na-develop na rin niya yung outside game itong si Kevin Rakal. Of course, pag nasa pro ka, alam naman natin mas malalaki, mas physical, kaya kakailanganin mo talaga yung outside shooting na yan. CSB kontra Letra Knights. Too strong pero si Saavedra for the rebound. Di niya nakuha. Takbo dito. Si Quinto kakapasok lang. Nice. Ang ganda. Fake, partner. Ang ganda ng patience doon na pinakita ni Quinto. Up fake, pagangat. Siya naman ang tumalon. And look at that, partner. Jonathan Gray answering the call for the CSB Blazers. Talagang favorite move niya yan. Kaya naman this fast play of the game is brought to you by PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Binawian agad ni Jonathan Gray yung up and under doon ni Quinto. Jonathan Gray, again, one of the smoothest players dito sa ating NCAA. Actually, parehas sila ng galawan ni Ray ng Batak eh. Lefty na James Harden eh. Partner, no?
Parehas tayo naglaro. Ikaw naman, mas mataas ang ligang nilaroan mo. Pag nakakatapat mo ang mga lefty na yan, mahirap bantayan yan di ba, partner? Oo, kasi sanay tayo ng kanan. Katulad itong si Sunday Salvacion. Ito kanan to, pero napaka-shooter nito. Sunday special nga, Ika. Pero like you were saying, pag lefty talaga medyo awkward At saka ang swabe talaga nila gumalaw. Especially from right to left sila pupunta. Talaga naman may iwanan ka tulad ng ginawa na yun ni Jonathan Gray. Papalapit na tayo sa 2 minutes sa ating first quarter. Lamang pa rin dito ang Blazers 15 kontra Knights 11. Bibihira nating nakikita to, partner, no, na nilalamangan ng Letra Knights, especially early this quarter. Apreku pull up. That is good. We're not used to a Apreku with that kind of shot. Pero kita mo naman doon, mukhang dinedevelop to during practice. Here we go. JJ Domingo, first shot. That is good. And the stare down dito kay Luis. JJ Domingo showing confidence as a rookie. Kaya nga naman, talaga umaangat itong St. Benilde when he is on the floor. Isa pang lefty, itong si JJ Domingo, at nakakuha pa yata siya ng turnover. Makukuha ba? Marirecover ba? Natawagan ng stepping itong si Johnson, no? Magandang tapik, magandang depensa coming from JJ Domingo. Tingnan natin itong eto na ba yung layup na yan? Ito yung Ay, outside. tapi ka ng bola. Corner pass, first shot for Mark Cruz. That is strong. Rebound, Apreku, tapi ka ng bola. Sino makakakuha? Ong Tenko. Takbuhan na naman dito ang panic ng mga nakaputi. Blazers. Saavedra on top of the key, dumidiskarte. Pasa kay JJ Domingo for 3. Ito na nga nagkaroon ng kumpiyansa si JJ Domingo after that layup, partner. Talaga naman the lefties of St. Benilde. JJ Domingo showing a lot of swag. 5 straight points for the rookie. James Carlo Mercado, go Letra Knights. Go for 11-2. Hashtag galing C. Ian Salazar, I hope that CSB will win today. Go Blazers. Animo, maraming salamat mga kapamilya sa inyong pag-tweet. Takbuhan ng ating dalawang koponan. Matatawagan ba ng foul? And right on cue nga, partner, na tawagan ng foul itong si Mark Cruz dahil medyo ginamit niya yung kanyang kanang kamay, no? Nahuli doon si Mark Cruz. Akala niya makakawala siya, pero ang ganda rin ang acting job ng ating rookie that is playing like a veteran. Etong si JJ Domingo. But I would like to point out, Coach Alan Gregorio, kaka-text lang sa akin. Binabati namin si Miss Rosemary Bautista. Fan daw natin. Galing JRU. Wow, good afternoon. Good afternoon, madam. At maraming salamat, Coach Alan, sa iyong pagtutok. Alam mo, last game nitong CSB, kami ni Coach Alan ang naging magka-partner at nagulat nga siya dito kay JJ Domingo at wow! Oo nga before, actually, early in this year, nakalaban ko pa yan si JJ Domingo, of course, bago mapunit yung ACL ko. At talagang may swag maglaro to at matapang. Kaya nga naman, lumalabas na dito sa second round ng ating liga. Talagang nagko-connect itong si Jonathan Gray and JJ Domingo. Fonzie Saavedra trying for another 3. 14 seconds natitira sa shot clock ng St. Benilde Blazers. Of course, FIBA rules, first possession, that is 24 seconds. Offensive rebound, that is 14 seconds. Eto na naman si JJ Domingo, nakawala. Nakakuha ng foul mula dito kay Quinto. Parang ako sirang plaka, pero yung swag talaga nitong si JJ Domingo, talagang pinapakita niya dito sa ating second round. And I just heard, he wants to win Rookie of the Year. Kaya nga naman, talagang mapakitang ilas ko si JJ Domingo. At if he does win Rookie of the Year, malaking kumpiyansa to going to season 92. Of course. Alam mo, after nga nitong first round, ibang, like you said, no? Swagger. Ibang swag ang pinapakita nitong si JJ Domingo. Feeling ko nagkaroon ng bonding itong si Jonathan Gray and JJ Domingo. Parang nakakuha siya ng galaw ang Jonathan Gray, no? Lalo na pareha silang lefty. Feeling ko nanonood ng Harden Ginobili tong dalawang to Alam naman natin kung gaano kahirap bantayan yan. Ito nga yung pinag-uusapan natin kanina, partner, si Deles, no? First 2 games ng ating second round, medyo bumabaksak lagi itong si Deles. Pero napaka-fighter nito Fighter yan, kita mo naman. Talagang pag nasa loob yan, 100% yan. At naubusan na nga ng shot clock itong panig ng Letra Knights. Kaya naman lamang dito
ang Blazers 22 kontra Letra Knights 13. Napakaraming turnover ang nangyari dito para sa panig ng Letra Knights, pero buti naman at nahandyan si Kevin Racal na bumobomba sa labas. Tulad din na itong si Jonathan Gray answering the call. Of course, si JJ Domingo nahandyan din. Magbabalik po tayo para sa ating second quarter. Yeah, yeah, yeah.